Sunod-sunod na nga yung pagulan ngayon mga kalapatids. Pagka gantong ang panahon mga kalapatids, ang hirap kalapate. Maulan na umaga mga kalapatids. Maraming salamat sa Kalapatids Breeder and Flyer Mix ni Boss Ronald Gonzales. Maraming salamat sa Metacol, pampaganda ng balahibo at pampalakas ng atay, sa Royal Feathers, Pigeon Bath Salt, siyempre sa Tolome 5-in-1 at sa Small But Terrible na Red Drops. Sunod-sunod na nga yung pagulan ngayon mga kalapatids. Ayan, ganito yung sitwasyon. Bali nalinis na nga ni JJBK. Pagkakayat ko, ayan. Pero yung flooring namin mga kalapatids, may tumutulo dito. Dito, maanggi oh. Ano to, lagi nababasa. Mabilis naman siya natutuyo pag tinanggalan ng tubig. Kasi nga nilalagyan namin ng apog. Ayan o, nilagyan na dito ni JJBK. Ibig sabihin, ano na yan, nabasahan na tong parte na to. Ayan, may tumutulo na dito. Kapag kagantong ang panahon mga kalapatids, ang hirap magkalapate. Ito yung mga young bird namin. Pero maganda pa rin yung kondisyon nila. Ayan, puti pa rin yung mga ilong. Bale, mag-iisang linggo nang hindi napapakawalan to mga kalapatids. Nakapahinga lang. Ako, may tumutulo na rin dito. Ayun. Patay. Yari. Dapat madikitan kaagad ng bulkasil. Ayan. Mababasa yung perch. Nabubulok yung perch. Ayun, dahil walang patid nga yung pag-ulan dito mga kalapatids. Yan, yung nagkakatulo-tulo na yung bubong namin. Yung bubong ng loop. Sa sobrang tagal o sunod-sunod na ulan, mahanap na ng butas yung tubig. Dito pala nang gagaling yung tubig ngayon. Kala ko dito sa gilid. Kaya pala laging basa itong part na to. Pero nga yan mga kalapatids, nilalagyan namin ng apog. Para kahit mababad sa ulan tong flooring, hindi aamoy. Hindi tataas yung ammonia. Ayan nga yung paulit-ulit ko sinasabi, pagka tumaas yung ammonia sa loob nyo mga kalapatids, dyan na kukula yung ilong ng mga kalapate natin. Tapos dyan na mag-uumpisa yung sipon. Sa ngayon, maayos pa rin yung kondisyon nila mga kalapatids. Ayan, kita-kita, puti yung mga ilong. Wala pang sinisipon. Kasi nga walang amoy yung flooring. Dahil nga yan sa apog mga kalapatids. Pinapatay niya yung masamang amoy. Hindi nga kaya ng mga disinfectant yan mga kalapatids, yung nangangamoy na flooring. Dapat talaga apog ang ilalagay. O agricultural lime. Pero kahit sunod-sunod yung ulan, kahit nababasa yung flooring namin, hindi amoy mabaho. Unang para niya, JJBK, sa ulam. Dikita mo ng bulkasil pagka umaraw. Masisira yung box perch, sayang yan. Saka dito mga kalapatids, meron din tumutulo. So yun, tinanghali. Di pa kumakain. Nga, nakabang na kay JJBK ang sa ulam.
Dito mga kalapatids, ganoon din, maayos din. Puti pa mga ilong. Pagka may namulang ilong nga dyan, yun, sinyalis na yan mga kalapatids. Tapos kapag hindi kumain, dapat ganyan, bumabakbak ng kain. Yan nga yung mga sinyalis na kondisyon pa rin yung mga kalapati natin, mga kalapatids. Kahit ang tagal ng nag-uulan, dahil nga yun sa bagyo, mga kalapatids. Hen section nga dito. Bali, binago namin yung patukaan kasi nga nahihirapan na silang tumuka sa ganitong patukaan, di sila kasya. Ayan, ngayon medyo nasasanay na sila. Noong una, nanay di bago to. Dito sa patukaan, ayaw magsikain ng iba. Ayan, nakakain sila lahat dyan, mga kalapatids. Tapos yung tatlong may bahay na patukaan na yun, nilagay na namin sa mga barako. So yun, maayos pa rin yung kondisyon nila mga kalapatids kahit nag-uulan na. Ito ayaw kumain, no? Pero malakas yan mga kalapatids. Merong ayaw kumain. Ayun. Ayan, siksi ka dyan. Nakakaba nga mga kalapatids pagka ganitong panahon tapos hindi kakain yung mga kalapati mo. Dapat kahit nag-uulan, malakas kumain yung mga kalapati natin. Mahirap magkasakit yung mga alaga natin. Ito, bali tinutukan na ng electric fan ni JJBK. Ang sako lang, yung flooring nga dito, yung laging nababasa. Ayan o. Para mag-circulate yung hangin. Para laging tuyo din mga kalapatids. Mahirap pagkayang laging nababasa na yan. Tumaas yung ammonia dyan. Yan, para umalis yung para hindi mag-stay yung amoy. Yan, may electric fan. Pero dito nakatutok kaya sa flooring mga kalapatids, hindi sa mga kalapate syempre. Yan, nananatiling mga alerto. Yung mga young bird namin. Kumbaga, walang tigil. O walang malamya o matamlay. Maayos pa yung kondisyon nila mga kalapatids, ibig sabihin. Yan. Pag ganitong tagulan mga kalapatids, ano yung ginagawa nyo? Nagbibigay na ba agad kayo ng prevention o ng antibiotic? Kami mga kalapatids, herbal lang yung binibigay namin. Pagka ganitong sunod-sunod na yung pag-uulan. Tulume 5-in-1. Yan, bibigyan namin yan, sunod-sunod. Mga 3 days na yan, Tulume 5-in-1. Para tumaas yung immune system nila, tapos hindi humina yung respiratory nila. So yun, ang hirap mag-alaga ng kalapate ngayong panahon ng tagulan, mga kalapatids. Doble monitor ang ginagawa namin sa ngayon. Yun, kasi nga, mas mahirap tamaan ng sakit yung mga alaga nating kalapate. Mas magastos. Doble yung gagastusin nyo sa paggagamot. Tapos parang nakaka-stress. Pagka nakikita nating tinatamaan o nagkakasakit yung mga alaga natin. Ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumasali ng North, mga kalapatids. Yung yung panahon, nakakatamad. Tsaka panahon ng mga sakit. Yung ganitong season ng karera. Tsaka syempre, magastos pagka dalawang season. Kaya sa South lang ako sumasali. Baga, yung gagastusin ko sa season ng North, gagastusin ko na lang sa pamilya ko, mga kalapatids. Matutuwa pa sa akin yung mga anak ko. So yun, dahil naglilibang lang naman tayo. So yun, yan yung mga dahilan kung bakit hindi ako kumakarera ng North. Dahil kapag panahon ng tag-ulan, panahon ng bagyuhan, nakakatabad magkalapate. Ang alam ko, yung iba, sumisingit lang din ng palipad o ng paronda kasi nga
Sunod-sunod na yung yung ulan. Halos hindi na makapagpalipad ang mga pansier ng mga pang north nila. So, dito ko naman natatapusin ang video ko para sa araw na to. Please like, share, comment, subscribe. Keep safe. God bless. Ingat mga kalapatids.